Yan mga kapanyero, to magdamag na nag-snow kagabi, to lubog. Ganito kakapal lang mga snow dito sa Edmonton. Ah, Yan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nag-i-snow na naman dito sa Edmonton. Ang lamig, malamig, pero hindi yung kasing lamig nung mga nakaraang araw na nung una tayo nag-video. Pero ngayon okay lang eh. Hindi ganun kalamig kahit na nag-i-snow. Ito na naman tayo, bumubuhos na naman po ng snow dito sa Edmonton. Kalilinis lang nung nakaraang araw. Biglang bumuhos kagabi. Ito, ang kapal na naman ng snow. Ito, nandito ako mga kapanyero ngayon sa mga single house. Ito, naglilinis ngayon si tatay. Bali, pangalawang araw pa lang nung unang bumuhos yung malakas na snow rito, magdamag. Pero kagabi, bumuhos na naman. Kaya ito, linis na naman. Ayan mga kapanyero, to magdamag na nag-snow kagabi, to lubog. Ganito kakapal lang mga snow dito sa Edmonton. Masarap lang ang snow sa mga baguhan, pero kung nagtagal-tagal ka, ang hirap din. I-share ko nga pala sa inyo yung permanent residency pathway namin noon. Dito tayo. Na noon, madali lang kasi ang pag-apply. Basta ang importante lang kasi, meron kang LMO. Yung LMO na yun, yun doon nakasaad yung contract mo, doon yung approval ng immigration. Yung employer is kailangan niya kumuha ng foreign worker. Bali ganun yung naging pathway namin noon na nagkataon na yung unang video natin, inuna kong sabihin sa inyo na ano ba yung importanteng papeles na ginamit namin. Bali yun nga yung passport, NBI clearance, saka yung birth certificate. Na yun yung unang sinabi ko sa unang video natin, kaya yun ang inuna ko. Kasi kung wala yung mga papeles na yun sa amin, hindi kami nakarating dito. Kasi noong mga panahon na yun, biglangan nangailangan, di ba, ng mga tao rito sa Edmonton na nagkataon na meron kaming hawak na ganun. Kaya kami yung, nung tumawag sa amin, kami yung nakapagbigay kagad ng papeles. Siguro kung hindi namin hawak yun, wala. Hindi kami ang makakarating dito. Iba ang tatawagan. Kasi nga biglang-biglaan yun. Bali kami yung mga noon, parang kami yung direct hiring na tinatawag. Hindi ka nadadaan sa agency. Walang agency na dadaanan. Kumbaga pagka-apply ng LMO, ipapadala na sa'yo ng employer. Mga kapanyero, malaki rin ang pasasalamat namin kay Uncle Romy at Auntie Edna dito sa Edmonton. Sila Mr. and Mrs. Romy Dumalos. Bali sila yung mga nauna rito sa Edmonton. At sila rin yung mga tumawag sa amin na kami ang priority na tawagan. Bali sila pa rin naman yung mga tumutulong sa mga bagong dating dito. Naghahanap ng trabaho. Minsan yung mga matitirahan, naghahanap. Minsan yung mga iba ihahatid pa nila sa trabaho. Ganon yung ginagawa nila. Maraming salamat Auntie Edna, Uncle Romy. Bali ito mga kapanyero, ito yung way na sa asawa ko pa lang to. Dahil nga naiwan kami nung anak ko. Bali ito, nagsimula kami sa foreign worker. Bali pagka-apply ng labor market opinion, ipinadala sa amin yung papel na yun. So kami naman, dadali namin yun sa Canadian Consulate dyan sa Manila. Bali merong applyan dyan sa Magallanes na dyan ka mag-a-apply ng working permit dito sa Canada. Bali
lahat ng papeles namin na kinuha, kasama na yung transcript of record, mga PRC card, certificate of employment, SSS record, yung mga yun, mga supporting documents. Lahat na yun, dinala namin ako mismo ang nagdala sa Magallanes, kung saan mag-a-apply ka ng work permit. Binayaran namin 3,500 para sa work permit application, plus yung LBC na papipiliin ka kung pipick upin mo ba yung resulta or ipapadala sa'yo. May dalawang option ka. Bali yung dalawang option na yon, so ang pinili namin nun, ipadala na lang. So nagbayad na naman kami ng 700 pesos. Ang ano natin ngayon, puro pesos. 700 pesos para ipadala na lang. Para hindi na kami bumalik ng Manila, hindi na kami bumalik ng Magallanes. So bayad kami ng 700. After ng siguro mga 2 buwan yun, bago bumalik yung resulta. Bali pag balik ng resulta ng application namin na yon, meron na siyang kasama na passport request tsaka medical request. So balik na naman kami sa Magallanes para ibigay yung passport. Tapos bayad na naman kami ng 700 pesos ulit para ipapadala na lang daw yung passport pabalik sa amin. Tapos yung medical certificate, medical request, bali merong specific na doktor or clinic or medicenter ang Canadian Consulate para doon ka lang magpa-medical. May mga listahan naman yun, so pumili kami kung saan yung pinakamalapit. Doon nagpa-medical yung misis ko. Then sila na yung magpapadala ng resulta sa Canadian Embassy, sa Canadian Consulate sa Pilipinas. Ganun yung sistema namin para makakuha ng work permit yung misis ko. Bali kami, hindi pa kami na-i-apply nun. Kasi mauuna nga yung misis ko na pumunta as contract worker. Pagkatapos nun, nag-intay kami ng mga 2 buwan o higit 2 buwan bago nakabalik yung passport namin na mayroon na siyang work permit visa. So yun na, doon na nagsimula. Tapos nagbayad kami ng, siyempre, ticket papunta rito sa Edmonton. Nagbayad kami ng, ang alam ko, natatanda ko ng 60,000 pesos ang eroplano papunta rito sa Edmonton. So ganun yung nangyari sa pathway namin. Kasi nga kami yung direct. Siguro kung daraan kami sa agency o dumaan pa yan sa agency, siyempre ang mahal. Parang ang gastos lang namin nun, talagang application lang. Yung kung paano lang kami, yung regular lang na application fee plus yung eroplano. Yun lang ang naging gastos namin noon. Kasi yung LMO is libre yan, alam ko, na manggagaling yan sa employer. Sila yung sasagot niyan, sila yung magbabayad niyan, sila yung magpapadala sa'yo. Tapos pero hindi naman lahat ng nabigyan noon ng LMO nakarating ng Canada. May mga alam rin ako na hindi rin sila nakalusot sa mga kadahilanan, hindi ko alam. Pero alam ko kasi nung ipinadala yung LMO, madaming LMO na lumabas noon. Puro direct hiring sa mga restaurant. Nakakita pa ako nun sa Pizza Hut, sa A&W, na kailangan nila ng mga tao nung panahon na yun. Pero mas madami yung sa health worker. Mga kapanyero, bali, yun nga, pagdating dito ng misis ko, nag-intay kami ng 2 years bago nakapag-apply ng
permanent residency. Doon na kami kasama na anak ko na nag-apply ng permanent residency. So nag-intay kami ng halos 3 taon mahigit pa. Kasi 2008 dumating dito yung misis ko. 2013 kami nakasunod nung anak ko. Tinapos pa niya yung contract niya as foreign worker dun sa employer niya. Then pagkatapos nun, nakapagbigay yung employer ng certificate na i-hire niya as permanent yung misis ko para makapag-apply ng permanent residency. Ganun yung naging pathway namin kung paano kami nakarating dito as landed immigrant. Kami nung anak ko. Amin kasi direct hiring kaya wala kaming gastos. Hindi tulad nung iba kasi pagka agency, ang hirap, ang mahal lang singilan. Kaya marami nga nagsasabi na magkano raw yung nagastos namin. Talaga totally ang gastos lang namin talaga yung application fee. Pero commercial muna nga pala tayo. Ayan may nakita naman kayo rito. Patakbo-takbo. Hindi ko alam kung nagja-jogging ba to, gustong pawisan o gustong madulas sa snow. Ito, hindi ko alam kung anong gimmick nitong isang to. Yan, nagja-jogging siya mga kapanyero sa gitna ng snow. Ang alam ko kasi mga kapanyero, pagka nagja-jogging tayo para pawisan. Itong puti na to, hindi ko alam kung ano gimmick nito sa buhay eh. I-zoom natin. Yan, mga kapanyero, nagja-jogging. Hindi ko alam kung kaya anong iniisip nyo? Bakit nagja-jogging to sa gitna ng snow? Sa ating mga Pilipino, ang pagja-jogging para pawisan, para pamparelax, pampano. Ito, pag minalas-malas na pa tong isang to at nadulas, ambulansya to. Madulas ngayon dito mga kapanyero. Sa sa sitwasyon dito, madalas ngayon. Nung naaprubahan na kami mga kapanyero ng permanent residency, nakarating na ako rito, nag-intay naman kami ng 1,062. Parang ganun. Parang 3 years bago kami nakapag-apply ng citizenship. Citizenship naman, mahal din ang application fee. Parang na yan, dollar na yan ang usapan, hindi na peso. Meron ding examination, written examination. Yun naman, nakapasa. Then intay kami nagkataon yun na pandemic. Nung nag-apply kami bago mag-pandemic, saka kami nakapag-apply ng citizenship. So, na-pending kami, natagalan na naman. After ng pandemic, saka lang kami na-aprobahan. Saka lang namin nakuha yung citizenship certificate namin. Ganun yung naging proseso, ganun yung naging pathway namin noon. Natagalan din kami dahil nga sa pandemic. Pero sa gastos, halos regular lang na application fee ang nagastos namin. Isa pa nga pala mga kapanyero, dun sa mga nagkaroon ng LMO noon, gumamit sila ng consultant or agency. Parang ganun din ang sistema sa agency. Parang hihingin din sa'yo mga kapanyero yung lahat ng papeles mo, lahat ng credential mo, tapos sisingilin ka pa ng agency fee. Ang trabaho lang naman nila, dadalin lang naman nila yung mga application na yon sa Philippine Consulate Application Center. Ganun lang din. Hindi tulad nung ikaw na mismo ang magdadala, wala kang babayarang agency fee. Pero ganun at ganun din ang sistema. Kaya kami noon mga kapanyero, kami na mismo ang nagdala ng mga papeles namin. 3,500 pesos para sa application fee plus 700 pesos para sa LBC. Yun ang unang
binayaran namin. Ali mga kapanyero, 2 punta ako sa application center na yun. Doon niya sa passport request, tsaka yung unang application namin. So, yun lang ang talagang gastos namin sa pag-apply. Hindi katulad ng agency, talagang ang mahal ng singilan nila. Kung yung sistema, ganun pa rin na makakakuha kayo ng employer, kayo na lang ang magpunta sa application center na yun. Kaya nga mga kapanyero, uulitin ko lang dito, sinabi ko na to noon doon sa naunang video natin kasi nga gusto kong sunod-sunurin sana yung video na to, na ang opportunity talaga hindi natin masasabi, di ba? Kaya nga kung gusto nyo na mag-abroad o may bala kayo, talagang kunin nyo na yung mga papeles na kailangan para kung dumating, kasi hindi lang yung pangyayari na nangyari sa amin, hindi lang to sa Canada, sa buong sa buong mundo to pwede mangyari. Kasi depende yan sa employer na talagang nangangailangan bigla-bigla. Baka hindi natin alam na biglang may nangailangan na skilled nyo pala, di ba? Meron na kagad kayo. Dahil kami nga, sabi ko naman, nulit ko lang din na kung wala kami talagang hawak na papeles noon, hindi kami makakarating dito. Yun yung totoo talaga na yun. Na nagkataon lang na may hawak kami passport. Yan, shoutout nga pala doon sa nag-comment na ang NBI pala ngayon ay multipurpose na. Hindi ko lang naano yung pangalan niya eh. Ulitin ko lang, isa-shoutout yun lang sa mga susunod na video kung sino yung nagsabi sino yung nag-comment na yon. Sa mga kapanyero, noon talagang puro peso ang binayaran lang namin. Kaya ang mura lang. Kung tutuusin sa ngayon, mura yon. Dahil nga application fee lang ang binayaran namin. Bali mga kapanyero, ang sinagot lang ng employer noon, yung LMO. Sila yung nag-provide kasi talagang libre yon. Tapos kami yung nag-provide ng application fee dito sa Pilipinas plus eroplano na sinagot din namin yun. Hindi sagot ng employer yon. Pero napakamura pa rin nun sa mga panahon na yon. Tsaka sa panahon ngayon na kaysa dumaan ka sa agency na napakamahal ng kalakaran ng agency. Kaya nga ang payo ko sa inyo mga kapanyero, kung dumating sa inyo yung time na gusto nyo mag-apply o nagkaroon kayo ng pagkakataon na nakakuha kayo ng mga papers na direct hiring, kayo na lang ang magdala sa visa application center. Diyan pa rin yung sa Magallanes hanggang ngayon. Kaya lang mga kapanyero, kung halimbawa kasi na nagkaroon nga ng direct hiring din na dumating sa inyo, kailangan nyo rin ng supporting documents. Mga kapanyero, ganun yung naging pathway namin dito sa Edmonton, Alberta. Talaga nagsimula rin yung misis ko as contract worker na kami mag-ama lang ang naging landed immigrant nung dumating. Hindi kami nagsabay na tulad nung iba na nakilala ko dito na nagkaroon sila ng permanent residence visa, ang laki ng binayaran. Nagbayad sila sa agency, ganun naman ang sistema. Yan mga kapanyero, yun yung naging pathway namin sa Edmonton, Alberta. Maraming salamat hanggang sa muli.